Tumaas na yung top niya. Pangilang ka? Pangatlo po. Pangatlo lang? Fiction is the lie through which we tell the truth. Ngayon, alam ko namang scripted to, pero pag-uusapan pa rin natin because hindi ibig sabihin scripted yung mismong video, hindi na siya nangyayari on a different people or on a different version. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Bakit pangatlo lang? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, dapat matalo mo lahat ng kaklase mo? Ngayon, isa ito sa unhealthy forms of competition. And yung unhealthy form of competition is that hindi ka na makalabas doon sa parating pakikipag-compete sa iba na ultimo sa kahit saan nadadala mo na siya. Bahay, pagsasaya, habang matutulog. You always think of who's the winner, who's the loser, but never the lesson that you have gained through competition, which is more important for me. Pinag-aaral ka kaya ang ginagastusan ka Diba? Di mo gayahin yung pinsan mo. Oh, diba? Si Nathaniel, laging top 1 yun. Mga kapatid niya, ganun din. Ano sasabihin ng tita mo? The pursuit of superiority is the mindset of taking a single step forward on one's own feet, not the mindset of competition, of the sort that aims to be greater with other people. It's enough to move forward without competing. And so goes the saying, we are not the same, but we are equal. Ha? Lagi na lang ganyan pag sa kwentuhan. Yung mga anak nila nabibida, ako walang mabida kasi pangatlo ka lang. And do you remember the superiority complex topic? Yes. The mother displays a very parang strong feelings of inferiority na binabawi niya lang yung feelings of inferiority sa pagkakaroon ng isang high achiever na anak. Nabubuhay siya dun sa value na prinoproduce nung anak niya. Di mo kayang kakayanin ba? Kakayanin ba mag-first? Kakayanin hindi? Kakayanin po. Kayanin mo! Dadalawa na lang yan, di mo pa matalo? Ang dami nun. Kung, let's say, 30 or 40 sila sa classroom nun, di ba? Well, ang kasi doon, it's somewhat a different kind of skills kasi yung tinetest doon. Well, maybe academics, yes, but it doesn't mean that your kid is not good or somewhat not best at something. Instead of focusing doon sa academics, why not find out kung ano yung ibang bagay na nag-e-excel siya instead na i-burnout niyo yung bata or yung tao on improving something that, parang na-reach niya na yung pagiging best niya. Para ka namang patamad-tamad ka kasi. Hindi ka nag-iisip Dapat galingan mo naman. Sa'yo na nga sa'yo sa pamilya natin dahil isang anak ka lang On the other hand, well, let's say, ang gusto kasi ng magulang na yun is for her to actually break her own barriers. Well, ano ba yung barriers na yun? Yun yung pagiging third, 'di ba? But nagiging negative siya because parang in any coaching, hindi maganda na puro mali yung pinag-uusapan nyo kasi hindi na re-reinforce yung tamang ginagawa nung tao habang kino-coach nyo. If there is a competition in an interpersonal relationship, hindi kayo mauubusan ng problema kasi yung relasyon nyo magkakaroon parate ng winners at losers. Ang problema kasi sa winning and losing, hindi
mo maiiwasan na hindi sumama yung loob mo pag na-brand ka as loser. Now, when one is conscious of competition, tulad nga ng sinabi ko, inevitable na magkaroon ng feelings ng panalo at feelings ng pagkatalo. And syempre, pag natatalo ka, nagiging feeling inferior ka doon sa grupo or doon sa pinag-uusapan nyo. I'll give you a separate example. Yung sa inuman, di ba? Ang inuman ng mga bata usually is palakasan uminom, 'di ba? Yung meron pa diyan yung mga puff shot hold pa, tapos yung mga sa submarine, yung mga grabing inuman, tapos yung inuman na straight. Kaya kung napapansin nyo, yung mga tumatakas sa inuman or yung mga nagtatapon ng tagay, it's the people who actually wanted to feel that they belong in the group without being rejected kasi nga hindi na nila kayang uminom. And yan ang isa sa epekto ng competition sa mga relasyon, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa barkada, sa opisina, sa magkakaibigan. May unnecessary competition na nangyayari even though you claim that you love the person, you love the friend, you love your family, you love whomever, 'di ba? And then na-perceive na natin na kada umaangat sila or kada may napapanalunan sila, nalulungkot tayo kasi para sa atin nagiging pagkatalo na natin yung pag-angat nila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.